Isang video mga kapopong na mabilis na kumalat sa social media ang naging sentro ng atensyon matapos marinig si Rovelyn Baterbonia, ina ng varsity player na si Rene Clerc Baterbonia, na emosyonal na nagsasalita sa mga opisyal at representatives ng Ateneo na dumating sa burol ng kanyang anak upang magbigay galang at makiramay. Sa video, kapansin-pansin ang matinding lungkot at paghahanap ng kasagutan ng isang ina na nawala ng anak. Ang naturang tagpo ay agad na umani ng reaksyon mula sa publiko at nagbigay diin sa patuloy na panawagan ng pamilya para sa malinaw na paliwanag tungkol sa nangyari. Hindi maibabalik ng paghingi ng paumanhin ang anak ko. Ito ang mensaheng paulit-ulit na ipinahayag ni Rovelyn sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Para sa kanya, higit sa anumang pakikiramay o paghingi ng paumanhin, ang pangangailangang malaman ang buong katotohanan sa likod ng nangyari sa kanyang anak. Sinabi niya na maraming tanong ang nananatiling walang malinaw na sagot at umaasa siyang mabibigyang linaw ang lahat sa pamamagitan ng mga opisyal na investigasyon. Si Rene Clerc Baterbonia ay kilalang batang atleta mula sa Agusan del Sur na nagpakita ng husay at dedikasyon sa basketball. Sa murang edad, naging daan ang kanyang talento upang magkaroon siya ng mga oportunidad sa pag-aaral at sports. Nakilala siya bilang isang masipag at disiplinadong manlalaro na laging nagbibigay ng buong kakayahan sa loob ng court. Ayon sa kanyang pamilya, hindi lamang personal na tagumpay ang kanyang layunin. Pangarap niyang makatulong sa kanyang mga magulang at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang mga kapatid. Madalas umanong unahin ni Rene ang kapakanan ng kanilang pamilya at ibinabahagi niya ang anumang natatanggap niyang tulong o kita upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kwento ng kanyang ina, puno ng pag-asa si Rene para sa kanyang kinabukasan. Nakikita umano niya ang basketball hindi lamang bilang isang sport, kundi bilang daan upang maabot ang kanyang mga pangarap at makatulong sa mga taong pinakamahalaga sa kanya. Ilang araw bago ang insidente, sinabi umano ni Rene sa kanyang ina na sasama siya sa isang team activity. Ipinaalam din niyang maaaring hindi muna siya makontak sa loob ng ilang araw dahil limitado ang paggamit ng cellphone sa lugar. Inakala ng kanilang pamilya na isa lamang itong normal na bahagi ng programa ng kanilang koponan. Naganap ang insidente sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora. Ayon sa mga unang ulat, nakaranas ng malalakas na alon at agos sa dagat ang mga kalahok. Ang pangyayari ay agad na nagdulot ng pag-aalala sa sports community at sa mga pamilyang may kaugnayan sa aktibidad. Mula noon, patuloy nang naghahanap ng mga sagot ang pamilya ni Rene. Nais nilang maunawaan ang buong pangyayari at malaman kung sapat ba ang mga safety measures na ipinatupad sa aktibidad. Umaasa rin silang mabibigyang linaw ang lahat ng detalye sa pamamagitan ng mga investigasyong isinasagawa ng mga autoridad. Sa mga oras na nagpapatuloy ang mga pagsusuri, patuloy ding bumubuhos ang suporta mula sa mga kaibigan, coach, kapwa-atleta at mga tagahanga ni Rene. Marami ang nagbahagi ng kanilang alaala tungkol sa kanyang sipag, kababaang loob at dedikasyon sa kanyang mga pangarap. Para sa kanyang pamilya, si Rene ay higit pa sa isang atleta. Isa siyang mapagmahal na anak at kapatid na nagsikap upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa ngayon, nananatiling malinaw ang panawagan ng kanyang ina. Ang malaman ng buong katotohanan, mabigyan ng kasagutan ang mga tanong na iniwan ng trahedyang ito, at matiyak na mailalabas ang lahat ng impormasyong makatutulong upang magkaroon ng kapanatagan ang kanilang pamilya. Just all out, papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. Yeah. Oh, Yeah. okay, Totoo okay. yun. If, Just all out, papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. yeah. Oh, Yeah. okay, Totoo okay. yun. If, Baler. Baler? Yeah. Baler. Training in Baler. Yeah. Training in Baler. Yeah, Yeah. I heard about that. So, training in Baler is a beach, pero it's parang ayaw namin pumunta dun. So, nakatutok na sa amin. Wait. I'm not letting you go. What happened? So, it's a deadly training for 1 week. So, Coach Tab is not your friend during that time. During that duration, for 4 days naman. Kasi last day is happy day na. Because it's heaven na for us. Uwi na. Wow. So, Okay, it's a okay. deadly So, training. It's super deadly. parang sa bootcamp, parang short bootcamp na just all out, papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. Yeah. Oh, Yeah. okay, Totoo okay. yun. If tanong nyo sa nila kapag gusto nila pumunta ng mga Baler, yung mga players sa Ateneo, they will say no. Walang gusto.
Wala, Actually, I heard about that famous Baler training camp of Coach Tab. That was a very good for you to share on air so everybody knows that memorable memory. As a, ano, Marami yung mga scouts mag-aabang sa Baler. Anong ginagawa ng Ateneo sa Baler? parang bibigyan kayo nun eh. It's like ginaganon kayo. As it brings, ano sa inyo, like, it brings something out of you na may ganito ka palang attitude, parang yun. Parang yung hindi mo nakikita sa isang player, makikita mo dun. And at the same time, utak na lang dun yung gumagana, your body hindi na. Ganun ka-intense. Ganun ka-intense. Okay. Pero after that siguro... Sana may tapes! Sana may tapes at makita ko na talaga pinagagawa niyo to. Hindi pwede. Top secret yun. Yeah. Hi, Rene? Yes, sir! So, Rene, unsa ka ka-excited sa karong palarong pambansa 2026 home court? Excited kayo watch kay home court na akong dulaan. So, grabe yung experience kay mas doble pa nga effort akong ihatag para sa dula. Yes, sir. So, kamusta ang team karon? Unsay update sa team karon? Asa ta na stage karon ang team nato? So, karon ang team nato is more on scouting sa mga kalaban. Nag-adjust sa among defense and sa mga plays na possible magamit sa team kami palang pambansa. So, Rene, tanaw nimo every game sa palarong pabansa. Siyempre, halos tanan supporters nimo sa home court nimo. Tanaw nimo puno permanente ang venue ana. Marag coach. For sure. So, Rene, ang imong tibok family ba mo adto karong palarong pabansa? Oo, coach. Sige. So, Rene, unsa ang gina-expect nimo na buhaton sa mga kalaban nato against us? Siyempre, coming from a palarong pabansa champion, unsa sila kagigil na pildihon ta? So, sa among experience, kailan nga makalaban na, lahat ng nakalaban namin is times 2 talaga ang ginagalingan na para lang matalo. So yun. So Rene, siyempre after your palarong pabansa, diretso ka na ng Ateneo de Manila. For you, anong unsay pinaka lisod na transition from Davao to Manila? Siyempre, yung sa environment, environment ng Ateneo. Pero sa ACADS naman is parang kaya. Same, almost the same na natin yung Davao. So, Rene, in terms naman of basketball, so gaano parang anong tingin mo pinakamahirap na transition sa'yo from Davao to Manila? Siyempre, from high school din to college. Kasi nga, sa high school, nasa big man position ka. And nakita mo naman yung mga players sa Manila. At the same time, mismo sa Ateneo de Manila, ang lalaki. So, tingin mo anong pinakamalaking transition for you? Yung impression ko siya is mag-change ako ng guard, coach. Mag-practice akong laro at willing naman talaga ako mag-improve tsaka Yun. So tingin mo Rene, anong pinaka special pinaka mabigay mo sa team sa Ateneo de Manila? Yung palaging coach, padaw sa coach tsaka bibigay lahat kada laro. Ayun. So Rene, invite mo naman yung mga taga-Agusan pati yung mga taga Davao sa mga games natin sa palarong pambansa. So guys, we have a game on May 25, palarong pambansa sa Agusan del Sur. Manood kayo lahat sa mga taga-Agusan o sa mga taga Davao. Ayun. See you all. Yes sir! Good job Rene!